Hello. Magandang umaga po. Masarap magpuri kay Lord, ano ho. Lalo na kung marami kang daladala at marami kang inaalala. Ngayon ho, ang bansang Pilipinas ay nag-undergo ng shaking, ano ho. Kasi ang tagal-tagal ko nang nabubuhay, parang itong year 2025, ito yung pinakamaraming pinakamaraming pagyanig eh, no ho. Biruin mo, umpisa pa lang nung taon, ang dami ng mga issue. Ano ho? Tapos, nagkaroon na naman ng mga missing sa bungero. Ayan. Tapos nagkaroon ng mga flood control project. Tapos nagkaroon tayo ng sunod-sunod na pagbagyo, pagbaha, pag-ulan. Tapos ang matindi pa yung lindol na nangyari sa Cebu, mga baha. And then ngayon, maya-maya, may parating na naman tayong bisita si Uwan. Ano ho? So, let us pray for our country. Ano ho? And parang ang nakikita natin ngayon Lord, ano nangyayari sa bansa namin? Ano ho? Kumbaga parang lahat na lang ng pagyanig, lahat na lang ng pagsasalanta, Lord, parang na-experience na namin no ho? So mahirap, especially when you are watching TV and then tinitignan mo yung mga balita. Ang nakakalungkot dun sa Cebu, yung may makita ka na sabi niya, 10 yung namatay kong kaanak, ako na lang ang naiwan, ang bahay, ang gamit ko nawala, hindi ko na alam kung saan ako pupunta, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Yung mga parang nakakadurog ng puso, to the point na tinitignan ko yung sarili ko, Lord, wala akong magawa eh. Gusto kong tumulong pero wala akong magawa no ho. Prayer na lang, ang nakakalungkot, yung mga taong may kayang magawa, walang ginawa at may ginawang accountability about that flood that happened in our country. Ano kaya ang iniisip nila kung sakaling na-feel nila na kaya nagkabaha dahil sa akin eh. Palpak yung ginawa naming proyekto, kinuha namin yung pondo. Ano kaya ang feeling na nakikita nila yung ganung eksena ng ating mga kababayan. Nakakalungkot, mga kapatid, Pero alam niyo bilang Kristiyano, bilang Pilipino, meron tayong dapat gawin eh. And ako, I believe right now that God is shaking the Philippines as a nation. Kaya ito yung title ng ating mensahe. Ito po. When God shakes His creation. Pagka ang Diyos, alam niyo, inuga, niyanig niya yung kanyang nilikha. Ano kaya ang ating first impression when God shakes His creation? So, gusto kong tignan yung ating verse ngayon sa Haggai verses 6 to 9 ng chapter 2. Basahin po natin, Pero bago ko po natin basahin ito, gusto kong bigyan kayo ng idea kung ano nga ba ang sinasabi nito mga verses na ito. Actually, ang context po nito, sige, umpisa na natin, lagay mo muna doon, Ang context po nito, mga kapatid, is that nung naibalik na ng Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, ang mga Israelita mula sa pagkakabihag nila sa Persia, nauna pa yung Babylonia, tsaka nung Assyria, nung ibinalik na sila, nakita ng mga Israelita na na sira yung templo, wasak ang bansa natin. Aside from yung templo ang sira, maging yung walls that protects our country, bungi-bungi, bagsak din. So, ito yung pinapagawa ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Prophet Haggai. Ito po ang sabi sa verse 6. This is what the Lord Almighty says. In a little while, I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. Nakita niyo po yung sabi ng Panginoon? It is as if this verse 6 is nangyayari sa ating bansa ngayon. I-connect ko lang, bagamat hindi po yan yung context, pero ang gustong sabihin nito ng Panginoon, yung heavens nga na-shake ko eh. Yung sea nga na-shake ko, nauga ko eh. Yung earth nga na maging yung cosmic things na mga bagay-bagay na nasa langit, I can shake it, sabi ng Panginoon. And even the seas and the dry land, sabi ng ganyan, Sa verse 7, ito po yung kanyang karugtong, I will shake all nations. O nakita nyo yan? Bakit ito sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita na kaya niyang i-shake ang mga nations? Actually, na-i-shake na nga niya eh. Nung sinabi ito ng Panginoon, ilang great empires na ang dumaan sa world history. Actually, ang unang-unang kumain sa Israel during that time, yung Assyrian Empire. Sumunod, nag-rise up yung Babylonian Empire. Tinalo niya yung Assyrian Empire and then sinugod din niya ang Israel.
So biruin mo, Israel was bombarded, was flooded, was assaulted with many kinds of attacks and slavery na nangyari. So, after ng Babylonian Empire, nag-rise up na naman yung pangatlong malakas na imperyo. Yung tinatawag nating Persian Empire. Ayan, So, tinalo ng Persia yung Babylonia. And of course, kinupkup din ng Persia ang mga Israelita. So, ang ginawa ng Panginoon, shinake up na naman niya yung Persian Kingdom. So, ang ginawa niya, in-influensya niya yung mga hari, si Darius, si Cyrus, para pabalikin ang mga Israelita saan? Doon sa kanilang lugar. At ito na po yun. Na-shake up na ng Panginoon yung earthly kingdoms, yung kingdom ng sanlibutan. Ito na. Actually, pagtapos yan, meron pang kingdom na sumunod eh. Yung Greek kingdom sa pamamagitan ni Alexander the Great, tinalo niya yung Persian Empire. Sinakop na naman niya yung Israel. And then after that, yung Roman Empire. The strongest empire na nangyari sa balat ng lupa. Pero you know what? Nawala ang Roman Empire. Pero alam niyo kung bakit? Shinake din ng Panginoon. Pero there is an empire na hanggang ngayon nagpapatuloy. Yung Kingdom of God. Yung church. Kaparte po tayo rito, mga kapatid. At ngayon, narito tayo sa bansa natin, it is like yung Israel, ang Pilipinas, is nakakaranas ngayon ng shaking. Na nagkakaroon tayo ng pagyanig at pag-uga. May tanong po ako sa inyo, bakit kaya kung minsan kailangan ng tao na ma-shake? Ayan, sino ba yung taong sinishake? Di ba karami ng mga taong dapat sinishake yung mga tutulog-tulog? Tingnan po ninyo ito, The more na mas mahimbing yung tulog ng tao, the more na mas malakas dapat ang shakening. O, di ba? O, yung anak namin ganun mahimbing matulog to si Metmet pagka ang himbing ng tulog niya, nagmana sa lola, ayan. Mahilig matulog yan. Ang pasok niyan, 7:00. Ang gising niyan, 5:45. Ang maganda, malapit lang naman ang eskwelahan niya. Sinishake yan ng mama niya at sinishake ko rin. Pagka ayaw magising, laging inuuga ko. Pagka ayaw pa rin magising, kinakalabit ko yung puwet, gising na. Kaya, ganyan din ho ba kayo sa mga anak ninyo? At napansin ko, the more na ang tao mas mahimbing ang tulog, the more na mas mahirap gisingin at mas kailangan ng malakas na shakening. Ayan, Pero alam niyo, meron ako nakita na mas mahirap gisingin. Alam niyo kung yung taong nagtutulog-tulugan. Tama po ba? Sino rito yung naka-experience ng gano'n? Yung gising pero nagtutulog-tulugan. Alam niyo, ang hirap gisingin yan, mga kapatid. In the same way, ang Panginoon ganun din. The more na mahaba, mahimbing yung ating pagkaka-sleep, slumber, kailangan applyan tayo ng malakas na shakening . And you know what is happening right now in our country? Ang lakas na ng shaking na nangyayari. Ibig mo, Lindo, Bagyo. Ang dami, political crisis, financial crisis, pagmahal ng bilihin, pagtaas ng gas, baha, lahat na lang ng shaking nakuha na ng bansang Pilipinas, hinagod na natin. Pero the problem is, tanongin mo yung katabi mo, nagising ka na ba? Ang masama, ang Pilipino nagtutulog-tulugan, kaya nagsabi ng Panginoon nagtutulog-tulugan ka, sige, ipapagpaging kita ngayon. Ayan na si Uwan. Ayan, Church, listen to this. Baka ma-misinterpret niyo po ako, Hindi ko sinasabi na ang Lord ang nag-cause ng mga bagyong yan. Hindi ko sinasabi. Pero bakit nangyayari? Bakit pinahihintulutan? May purpose. It is to awaken us, mga kapatid. So ito ang sabi ng Panginoon, back tayo doon sa context. Sabi ng Panginoon sa verse 7, I will shake all nations. Sabi niya, kaya kong yanigin ang lahat ng mga bansa. Verse 7, balik tayo. I will shake all nations. Sabi niya ganyan, And the desired of all nations will come. Ito sabi niya, ngayon pagka na-shake ko na ang lahat ng bansa, saka sila magigising and magkakaroon ng tamang desire. Ayun ang nasabi . Pag namulat na, pag nagising na, pag natauhan na, nations will come to their senses and they will have the right desire. The problem with the Philippines right now, meron tayong wrong desire. Kaya kailangan pa tayo maka-experience ng shakening and awakening. Alam mo kung ano desire natin? Material things. Ang problema, hindi yan yung gusto ng Panginoon . Ang kailangan natin is spiritual things. Ito ang sabi niya, karugtong niya ulit ito. And I will fill this house with the glory, says the Lord Almighty. Ang sabi ng Panginoon, shinake ko na kayo, magkakaroon na kayo ng sariling desire, at ito ang desire ng Panginoon para sa atin is ma-fill up yung kanyang lumang templo ng kanyang glory, sabi ng the Lord Almighty. Alam niyo ang sagot sa Pilipinas, kapatid, hindi pera, hindi protection, si Jesus Christ.
kailangan ma-awaken ng mga Pilipino, kailangan ma-awaken ng mga leaders, kailangan ngayon nakaka-shake na tayo ma-realize natin ito. No? In verse 8, ito ang sabi ng Panginoon, "The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty." Bakit niya ito sinasabi? Alam niyo ba kung bakit? Kasi namumroblema yung mga Israelita na sinasabi nila, hindi namin kayang i-rebuild yung temple the way it has been built by King Solomon. We cannot build this temple kasi wala kaming gold and silver the way that Solomon built it with glory, with all of its glory. So ang problema ng mga Israelita, wala kaming ginto, wala kaming pilak, wala kaming pondo. Pero ang sabi ng Panginoon, don't worry about silver and gold. Everything is mine. Popondohan ko yung paggagawa ninyo ng templo. Pagdating niya sa verse 9, ito po ang sabi, "The glory of this present house will be greater than the glory of the former house." Nakita niyo ang ganun ang sabi ng Panginoon? Kung gaano kaganda kung gaano kaganda, kung gaano ka-grandeur, kung gaano ka-glorious yung templo na ginawa ni Haring Solomon, don't worry. Mas maganda yung gagawin ko dito ngayon sa panahon ninyo. Says the Lord Almighty. "And in this place, I will grant peace, declares the Lord Almighty." Ngayon dito po sa binasa natin, shinake ng Panginoon ng Israel, pinakita ng Panginoon that He can shake all nations, and then nakita rito na yung Israel is nagbalik na at gagawa na ng templo. Ano ang purpose ng Panginoon for His shaking? Awakening, tsaka yung pag-glory natin sa ating Panginoon. Alam niyo dito sa verse na ito, meron akong 4 na bagay na pwedeng i-share that which is right now very applicable in what is happening in our country right now. Number 1, ito po, God shakes to awaken. Nakita niyo yan? Niyanig ng Panginoon, inuga, pinagpag niya ang lahat ng maraming bansa. Kapatid, ano ang purpose? To declare His glory, to show His power, to show that He is sovereign. Pag sinabing sovereign, pinakamakapangyarihan, in control, mga kapatid. Ngayon ito po, in context dun sa mga Israelita, nakita nila ang pag-shake ng Panginoon sa mga nations. Nakita nila yung providence ng Panginoon, yung kailang pagbabalik, yung kailang pagkaka-release mula sa pagkaka-captive. Pero ito po ang maganda sa Pilipinas, mga kapatid. Nakita mo ba yung shaking na nangyari ngayon? Ano ang mga revelations? Ano ang mga indications o ano ang mga takeouts natin doon sa mga shaking na nangyari sa ating bansa? Binaha ang Cebu. O bakit? Kalbo pala yung bundok eh. Binaha yung Cebu. Ano ang revelation? Substandard pala yung flood control project eh. Alam na, nalulungkot ako kasi ang daming testimonies doon sa village, doon sa Liloan, ang daming testimonya ron, umiiyak sila. Sabi niya, ang tagal kong nag-work sa ibang bansa, 20 years para ipundar itong bahay kong ito, lahat ng pera, resources, lahat ng pagod, dugo at pawis, binuhos ko sa pagpapatuloy ng bahay na ito. Tapos sisirain lang ni Tino. Tapos sa nakakalungkot church, merong parang satellite overview doon sa lugar na binaha. Pinakita yung fast forward ng pagbaha ng tubig. Kitang-kita umulan ng malakas, yung tubig nang galing sa kalbong bundok, umapaw ang ilog, yung ilog bigla niyang plinash out yung kabahayan. Shaking, awakening ang nangyayari, mga kapatid. So kung si Lord, shinake niya yung mga nations para ipakilala kung sino siya, actually ang nakikita ko ngayon, God is shaking the country to reveal who our leader is. Tama po ba? Nakikita na natin ngayon yung kamalian, yung kasalanan, yung kapalpakan. Pero at the same time, sa kabila ng shaking na ito, Lord, we're still clinging on you. Na nananampalataya kami sa kabila ng pagdating pa ng isang bagyong uwan na ito, Lord, masasurvive namin ito. Na magkakaroon kami ng magandang year ending, na magse-celebrate kami ng magandang Christmas ngayon na ito, Panginoon. Alam nyo, nakakalungkot kasi patapos na yung 2025, pero may humahabol pa eh. So nangyayari talaga sa Pilipinas, shaking. But the question is this, nagising ka na ba? Nakita mo na ba?
Namulat ka na ba? And as a Christian right now, kung nakita natin yung mga kababayan natin na nasi-shakening na na-awakening na, dapat tayo magising na rin tayo. Magising tayo in a sense na makita natin yung purpose natin. Ano yung purpose natin? To help people, to pray for our country, to disciple people. Ito pa, matindi. Ang sabi pa nila, sa panahon natin ngayon, ang daming nagkakaroon ng health problem. Ang daming nade-depress, ang daming nagkakaroon ng anxiety, ang daming nagsuicide, sabing ganun. Kailangan ng pag-asa. Kailangan ng good news. Alam nyo, kailangan natin ng message. Ano ho? So ito, no, bilang Kristiyano, ba nakikita mo ba yung sarili mo na, Lord, mukhang sinishakening mo ako para tumulong, makibahagi sa pagbabago ng community, ng family, ng church, palakihin natin, ng barangay, ng bansa, ng mundo. Ano ho? So God shakes us to awaken us. Namulat ka na ba? Nakita mo na ba yung mga pagkakamali? Nakita mo na ba kung sino yung mga karapat-dapat? Nakita na ba natin, kapatid, na dapat pangalagaan ng nature? Nakita na ba natin na dapat, kapatid, matutunan tayo sa pagkakamali natin? Nakita na ba dapat natin na meron tayong dapat gampanan dito kasi tayo mismo is ginigising na ng Panginoon? So ang Israel, when they experience God's shaking, na-realize nila, hindi, kailangan nating i-rebuild yung templo. We have to take the glory back. We've got to take the power back dun sa templo ng Panginoon, yung kingdom niya. So ito, God shakes to awaken. Kailangan talaga magising ang nations. Kailangan talaga ma-realize natin that God is in control, na napakamakapangyarihan ng Panginoon. Dito po, tingnan po natin yung karugtong. God disturbs comfort zones to refocus our hearts on Him. Nakita niyo yan? Tignan niyo to, church. Di ba pagka ang buhay mo, nawiwindang na, nasishaken na, ano yung palagi mong unang sinasabi? O aminin mo na, Diyos ko po. O di ba? Once na na-disturb yung comfort zone mo, ang una-una mo naiisip, si Lord. O, may nabalitaan, ayan na ang 666, Diyos ko po. O, di ba? Ayan na ang 56, Diyos ko po. Patay tayo dyan. Ayan na ang bagyong uwan, Diyos ko po. Pagka nadidisturb tayo sa aking comfort zone, nare-refocus ang ating puso't isipan kay Lord Si Lord ang una-una nating naiisip. O, di ba? Nung dati, inay ko po nung lumaki ka na, nagiging Lord, Diyos ko po, tulungan mo po kami. Ano ho? Tingnan mo yung katabi mo, kailangan pa ba na ma-shake yan and ma-awake? Yan, Next, pangalawa. Yan, tingnan po natin ito, Second thing, nung na-shaken na yung mga nations, nagkaroon na ng tamang desire. Totoo yan. Di ba pagka ikaw yung nagulat, bigla kang nagkaroon ng emergency situation, bigla kang naka-experience ng pangit na mga bagay. Tapos, napadyos ko po ikaw, na i-refocus na ng Panginoon yung puso't isipan mo sa Kanya, ano na nangyayari sa'yo? Nagkakaroon ka na ng desire. Ay, kaya pala nangyari sa akin to. Nakalimutan kong mag-pray kay Lord. Kaya pala nangyari sa akin to. Nagkaroon ako ng spiritual lapses. Kaya pala nangyari sa akin to. Nagkaroon ako ng maraming pagkukulang sa ating Panginoon. Naku po. Di ba? So ito na nangyari. Nung nakita ng mga Israelites yung pag-shakening, na-awaken sila. And aside from nagkaroon sila ng awakening, yung desire nila, nagkaroon na rin ng appetite. At ang appetite nila, hindi na about national security, about prosperity, about earthly kingdom, but bagkos yung kingdom ng Panginoon. Thy kingdom come na yung kanilang bagong desire. O tingnan natin yung verse 7 para mas malinaw. Basahin po natin ito, Ito ang sabi ng Panginoon, I will shake all nations, and the desired of all nations will come. O tama, di ba? Once na na-shake ka, magkakaroon ka na ng sarili mong desire. Once na na-shake ka, maa-awakening ka na sa real purpose mo in life. O tama po ba, mga kapatid? Di dapat pala ang church talaga kapag ka nakakatulog, gising-gising. Kailangan ng shakening. Pagka tayo minsan, di ba, sa trabaho natin,
nagkakaroon tayo ng lapses sa work natin. Kunyari, inaantok tayo. Di ba, ano ginagawa mo pag kayo nasa trabaho, inaantok ka? O di ba gusto mong magising ka? O gising-gising. Ang lamig ng aircon. Ano ginagawa para kayo magising? Actually, maganda kapatid kung minsan, huwag na nating asahan si Lord na siya ang mag-shake sa atin. Kailangan magkaroon tayo ng self-shakening. Tama po ba? Yung sarili mo, pag ikaw gising, ganun-ganunin mo. O di ba pagka inaantok tayo, nagda-drive ka, ano ginagawa mo para gumising ka? Paparada mo yung sasakyan mong dinadrive kasi inaantok ka. Ano nga gawin mo? Magkakape ka. Inom ka ng pampagising. O kaya Cobra, Sting. O, para magising ka. Kasi pagka meron ka nito, wala kang talo, sabi eh. O, di ba? Di makakadrive ka na maayos. Gising na gising ka na, mga kapatid. Sa totoo lang, church, dapat tayo ganun din eh. Pagka nakikita natin na kulang tayo sa shakening, kailangan tayo na mismo ang mag-shake sa sarili natin. Tama po ba? Huwag na nating hayaan na ang ibang tao, si Lord, ang nature pa, ang maggising at mag-shake sa atin. Kailangan magkaroon na tayo ng self-shakening. Nang sa gawin magkaroon tayo ng awakening. Ayan, ano? So, nations' desire will come. Ito na, nung nayanig na sila, alam na nila kung ano purpose nila. O ngayon, nakikita na ba natin ang purpose natin sa bansa natin? Nung nakikita mo yung mga baha, nakikita mo yung lindol, nakita mo yung kalbong bundok, nakita mo yung lakas ng hampas ng hangin, nakita mo na ba na ang realization mo, ang desire mo ba is hindi na pang sarili mo? Kundi ang desire mo is para sa bansa mo. Ang desire mo na ngayon is to pray for your country, pray for your people, to help your people, to disciple people na magkaroon pa ng maraming manggagawa ng sa gayon makayanan ng mga manggagawang Kristiyano ang problema ng bawat bansa natin. Ano? So ito, nagkakaroon na tayo ng desire, mga kapatid. And then let's go. Next. Ayan. Listen to this. Political stability, economic prosperity, security, and peace are the desires of many nations. But Christ should be the desire of nations, the Savior all men truly long for, mga kapatid. O tandaan natin, bilang Pilipino, we desire. Minsan sinasabi natin, sana ang Pilipinas magkaroon na ng political stability. Sana hindi na nag-aaway yung mga political party sa Pilipinas. Ayan. Sana magkaroon tayo ng aside from political stability, kasi pag sinabing political stability, hindi nag-aaway yung bansa natin, hindi tayo nadi-divide. Pagka may political stability, ibig sabihin, lahat ng laws, lahat ng decrees, nasusunod ng tama. Maganda yan, magandang adhikain yan, maganda na mangyari sa Pilipinas yan. Ito pa, yung economic prosperity, pag sinabing economic prosperity, mura yung bilihin, tapos mataas ang income. Ang sarap nun, di ba? Ang nangyayari, pagka walang economic prosperity ang bansa natin, ang baba na ng sahod, ang mahal pa ng bilihin. O, tama po ba? Ito matindi, security. O, kita nyo, ang Pilipinas, kapatid, ay sus, lahat ng anggulo, under attack tayo. Sa West Philippine Sea, sumisikip na, kapatid. Tapos, sa East Philippine Sea, puro naman bagyo ang sumasak. Grabe, nakakalungkot ang Philippines, no, kapatid? Punta ka sa West, mga Chinese Coast Guard ang kalaban. Punta ka sa East, mga bagyo naman na nakaharap sa'yo. Sa kalulugar, mga kapatid. Di ba't maganda magkaroon tayo ng security sa bansa natin? Security in a sense na wala tayong mananakop. Security in a sense na pagka may matinding tag-ulan, pagbaha at pagbagyo, hindi tayo masyadong nalulubog. Yan ang ibig sabihin ng security. Kapayapaan, ano ibig sabihin ng kapayapaan? Of course, wala tayong kaaway. Hindi tayo nag-aaway-away. Hindi tayo nagnanakawan, naglalamangan, kapatid. So, totoo naman na political stability, economic prosperity, and security and peace, ito talaga ang pinaka-desire ng bawat Pilipino, kapatid. Pero alam nyo, ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang kailangan nyo. Ang kailangan nyo talaga, si Jesus Christ. Pag nakuha nyo si Jesus Christ, yung apat na yan, mangyayari yan. O, totoo po ba, mga kapatid? Ako naniniwala, pagka nakuha natin si Lord, pagka naitulak natin si Lord o naipush natin yung kingdom niya, pagka si Lord ulit ang naghahari sa Pilipinas, madali na lang yung political stability, yung economic prosperity, yung security, tsaka yung peace. Simpleng-simple na lang yan eh. Kasi si Jesus Christ dapat unahin natin. Ang problema,
Ito ang apat na to ang pinagpopokusan natin, dinidisregard natin yung mas mahalaga. O, tama po ba? Ano nga po ang sabi palagi? Pagka tayo raw ay nag-i-aim sa panlupa, wala kang makukuha. Langit at lupa, hindi mo nakuha. Pero pag ikaw ay nag-aim sa panglangit, heaven and earth will be thrown into you. Makukuha mo yung desire ng langit at yung desire ng lupa kasi tinarget mo yung unang-unang bagay. Actually, nakalagay po yan sa Matthew 6:33 eh. Seek first the kingdom of God. Ano sabi? In all these things, idadagdag na lang daw, shall be added unto you. Ano ho? So yan, nation's desire. Yung pangatlo na mangyayari, pagka na-shakening na tayo at nagkaroon na tayo ng tamang desire, third thing, ito na, God owns all riches. Listen to this, church. Habang ginagawa natin yung desire ng Panginoon para sa ating bansa, para sa ating sarili, nagkakaroon tayo ng problema. Kagaya ng mga Israelites, their problem was, Lord, how can we build or rebuild the temple in the same way that Solomon had built it? Paano namin gagawin yung templong ito na kung papaano ito nilikha ng may kagandahan at kadakilaan ni Haring Solomon? Eh, ang sabi dun sa verse 8, wala kaming silver, wala kaming gold. Ano sabi ng Panginoon? Don't worry. Silver and gold are mine, sabi ng Panginoon. Sa akin lahat yan, sabi ni Lord. Huwag kayong mag-worry. The problem right now sa ating bansa, ito nangyayari sa atin. Lord, papaano namin gagawin ito? Papaano kami magdi-disciple? Wala kaming alam. Papaano namin i-execute, Lord, yung aming desire? Wala kaming alam, konti lang ang kakayanan namin. Bilang church, mahirap lang kami, hindi kami makapangyarihan, wala kaming impluensya. Ang sabi ng Panginoon, don't worry. Lahat ng kailangan nyo nasa akin na gumawa na lang kayo. Alam niyo, church, ako kahapon at maging doon sa mga nakaraan kong mga klase namin sa online class, napansin ko pala, pagka ikaw, ngayon pala, kasi nung panahon namin ni Jenny, 2005, parang wala pang board exam yung psychology nun eh. Parang guidance counselor pala. Ngayon, ang dami na palang mga board exams na nangyayari. Psychometrician, guidance counselor, clinician, therapist. Actually, iba pa yung psychiatrist. Yung psychiatrist talaga, doktor talaga po ito eh. So, yung mga kaklase ko na nagmamasteral, talagang na-anxious sila kasi ang daming ang daming kailangan para makatapos at maging therapist. Kasi nga, ang sabi ng mga teachers namin, talagang nangangailangan doon ng maraming mental health experts sa bansa. Ngayon, ang problema, ang daming willing na maging mental health experts. The problem is, ang daming kailangang ipasa. Board exam, kailangan matapos yung MA, thesis. Tapos ang nangyari, meron pa raw kaming gagawing publications. Actually, tinignan ko yung publications. Ano ibig sabihin ng publications? Isang gawa mo na kailangan mong isa-publiko. Actually, kung publications lang pala, inisip-isip, kung dami ko na mga publications na nangyari. Linggo-linggo lang, nagpa-publication ako sa mensahe ko eh. Ayun, Sabi ko, ang dami palang kailangan. So yung mga kaklase ko, nag-worry, nagiging anxious. Naku, ang hirap naman pala para maging clinician, para maging therapist, maging guidance counselor, maging tagapagpayo, trio tagapagpayo, yung mga ganun Sabi nung teacher ko, ikaw, Jonik, parang hindi ka nababother Sabi ko, ma'am, hindi ko naman kailangan ng board exam Nagulat sila Kailangan yan. Isip-isip ko, alam niyo, church, kung ano kailangan, kung ano ang mindset ko. Ito i-share ko lang sa iyo. Kung ang standard ng mundo, ang dahil mong requirements for you to qualified sa standard ni Lord, siya na ang magkwa-qualify para sa iyo, kapatid. Alam niyo, para sa akin, hindi ko kailangan ng board. Alam niyo po kung bakit? Meron akong message Meron akong message, meron akong gospel. Meron akong message of the love of God that is in Christ Jesus. Yun ang alam ko na hindi nila alam, kapatid. In the same way, tayo mga Kristiyano, yun din ang alam natin Alam nyo, if you share the message, the love of God that is in Christ Jesus, yung mga tao na nalulungkot, na nakakaawa, nade-depress, ako nakikita ko magkakaroon ng pag-asa
Aside from that, kapatid, aside from meron akong magandang mensahe na i-share at hindi ko naman kailangan ng board, kapatid, ito pa matindi. Meron akong conviction eh. Oo. Meron akong conviction. Meron akong transformed life eh. Ano ho? So hindi ko kailangan yan. Sabi ko sa sarili ko, hindi. Meron akong message, meron akong conviction, meron akong transformed life. Pinakahuli, kapatid, meron akong spirit, Holy Spirit. Meron akong anointing, kapatid. So in the same way, kung paano namumroblema ang mga Israelita, kapatid, kung paano nila sisimulan at gagawin yung templo kagaya ng pagkakayari ni Haring Solomon, in the same way, tayo rin, tinitingnan natin yung sarili natin, Lord, maliit lang kami. Paano pa ako makakaambag sa society? Maliit lang ako. O tandaan mo, kapatid, meron kang mensahe. Meron kang binagong buhay. Meron kang conviction. Meron kang anointing of the Holy Spirit. So ako naniniwala, kaya mong magbago ng tao. Kaya mong, alam nyo, kaya mong mag-share, kaya mong mag-lead, kaya mong kaya mong maggawing kasangkapan ni Lord to transform other people, kapatid. So hindi mo na kailangan ng kung ano-anong mga ipasa qualifications eh. Kasi ako naniniwala, if you love God and love your people, kapatid, God will qualify you. Kung ikaw ay dinidisqualify ng sanlibutan, don't worry. Basta nandyan ka kay Lord, tama ang ginagawa mo. He will qualify you, kapatid. Hindi mo na kailangan ng maraming projects, hindi mo na kailangan ng mga kung ano-anong publications o kung ano-ano pa para ma-qualify ka, kapatid. Basta meron kang puso. Puso para sa Diyos, puso para sa tao, kapatid. God will qualify you. Hindi ka na ika-qualify ni Lord. God will empower you, kapatid. Alam niyo ba kung bakit? Meron tayong message, meron tayong conviction, meron tayong transformed life, meron tayong anointing by the power of the Holy Spirit, kapatid. Tama po ba? Ano? Pang-apat, tingnan po natin ito yung karugtong ko pa. God owns everything. And He will provide for the temple or for the work of His temple. O, tandaan natin, ang lahat pag-aari ng Diyos, hindi natin problema ang pang-ayuda. Hindi natin problema kung ano ang mga requirements. Kasi lahat yan pag-aari ni Lord. Ang kailangan lang, kapatid, yung puso mo, yung willingness mo. O, tama po ba? Kasi hindi naman tumitingin si Lord doon sa gold and silver eh. Sa kanya nga yan, sabi nga niya, mga kapatid. No? Next, pang-apat, ito po. Ayan, karugtong. Presence is what matters to God, not external and material beauty. Oo. Nung ginawa na ng mga Israelita, nung batch ni Nehemiah, Zerubbabel, sino pa ba? Ezra, itong next generation ng mga Israelites, nung naigawa na nila yung templo, actually, pangit yung pagkakagawa ng templo eh. Hindi naman sa pangit, hindi kasing bongga nung templo ni Haring Solomon. Pero alam niyo, ang ganda ng sabi ng Panginoon eh. Itong templong ito, mas maganda, mas malupit pa doon sa templong ginawa ni Haring Solomon. Alam niyo kung bakit? Anong pagkakaiba? Bagamat yung templo ni Haring Solomon, silver, gold, gayak na gayak yan, sobrang ganda. At itong templong ginawa ninyo ay kulang-kulang, pero ang mas maganda sabi ng Panginoon, yung kanyang presensya nandito. Si Lord hindi nakatingin sa panlabas, sa pangmaterial na kagandahan. Nakatingin si Lord sa panloob. O, tama po ba? Panghuli, ito pa yung pang-apat. Ayan. Ito ang sabi ni Lord. The glory of the coming kingdom. Ayan. The glory of the coming. Let's read yung verse 9. Pansinin po ninyo ito, church. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Siguro kung ikaw, materially, physically, alam mong mas maganda yung nagawa nung una, pero dahil sa binuhos mo yung puso mo, binuhos mo yung pagmamahal mo sa ginagawa mo, at sinabi ng Panginoon sa'yo, don't worry, kahit pangit yan, physically, pero it can be greater than the former glory, o than the glory of the former house, sabi ng Panginoon. Biruin mo, no, ikaw si Nehemiah, si Zerubbabel, si Prophet Haggai, si Ezra, nung nagawa niyo yung templo, nag-uusap kayo, sabi niyo, parang bitin ah. Parang kulang ah. Parang anlayo dun sa dating ginawa natin ah. O ginawa ni Solomon ah. Eh sabi ni Prophet Haggai, hindi, ito sabi sa akin ni Lord, pinapasabi niyo sa inyo, the glory of this present house
will be greater than the glory of the former house. Huh? Siguro yung mga gumagawa, si Nehemiah, si Ezra, at saka si Zerubbabel, nagulat. Ay, gusto mo kahit pala mas pangit tong gawa natin kasi doon sa gawa ni Haring Solomon, it can outweigh yung glory ng former. Church, tandaan natin naniniwala ba kayo na kahit mas makapangyarihan yung ibang tao, mas ma-impluwensya sila, at mas malaki yung scope, yung lawak nung kanilang pagiging public servant, naniniwala ba kayo na mas kaya pa nating pakitaan ng mas maganda yung ginagawa nila kaysa sa atin? Ibig sabihin, glorious yung ginagawa nila. Oo, honorable yung pagiging public servant. Pero kasi kapatid, yung sa atin, spiritual eh. Hindi ka lang nagbigay ng pag-asa sa mundong ito. Yung ginawa mo merong impact throughout eternity. Parang yung sinasabi ko nung nakaraan sa Ecclesiastes. Di ba? Ano sabi ni Haring Solomon? Lahat na nung bagay na abot ko yung to the highest level na Ang kanyang findings in conclusion, 4 na meaningless. Sabi niya, everything is meaningless, 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 meaningless. Grabe, yung meaningless na binanggit niya sa verse 2 ng chapter 1 ng kanyang aklat na Ecclesiastes 4, tinalo pa yung tripled amen natin sa church, mga kapatid. Tama po ba? Ano ibig sabihin ng 4 na meaningless? Pinapakita lang niya talaga na meaningless kapag ka nakafocus tayo sa material world. Pero kapatid, hindi Yung ginagawa natin, nakakatulong ka na sa nangyayari ngayon, sa present day, pero matindi, merong eternal impact para sa tao. O di mas kaya nating pakitaan pa ito, mas greater yung ating ministry kaysa sa ibang ginagawa ng public servant. Tama po ba? No? Then next, pinakahuli, ito na. Ayan. The new temple, the coming kingdom would witness the presence of Jesus. Bakit pala nasabi ni Prophet Haggai that although the new temple, the smaller, the less glorious temple, will be according to God, magbibigay ng more glory. Alam niyo ba kung bakit? Kasi itong payak, simpleng templo na ito yung templo na nakita ni Lord Ito yung templo na, alam niyo ba yun, yung napuntahan niya, na-encounter niya, at nagamit niya. Kapatid. Kaya naging glorious lalo yung templo na ito, mga kapatid. Ibig sabihin, kapatid, pasinin nyo ito, no? May 2 tao gumagawa. Mas malaking natulungan niya, mas maraming natulungan niya, pero ito matindi. Etong isang taong ito, konti lang yung natulungan, konti lang yung naibigay, pero ang maganda, kapatid, listen to this. Ito po, pansinin po ninyo. Ang natulungan nitong taong ito, hindi mo niya naibigay ng ayuda, pera, pagkain, pero napatanggap niya kay Lord. Sila, nabigyan niya ng pera, maraming pagkain, nabigyan ng libreng pabahay, pero wala naman si Jesus Christ. Parang ganyan yung sinasabi natin Panginoong Yesus. Si Jesus Christ yung magde-determine ng glory ng gawa mo. Pag may Jesus factor, yung service mo, yung ministry mo, yung pagiging public servant mo, mas glorious ka. Alam mo, kahit gaano pang pera ang naiambag mo, naibigay mo, kung walang Jesus factor, kung walang ingredients ni Jesus Christ, useless yan. Kasi hanggang dito lang yan Pero kahit nagaano man kaliit yan, konti lang yung natulungan mo, konting pera lang kasi konti lang din yung kakayanan mo, yung resources mo. Pero kung merong presence of Jesus yan, grabe. Greater yan ginawa mo, kapatid. Tama po ba? So don't underestimate, kapatid, your calling. No? Oo, kahit wala akong board. Oo, kahit bagsak ako. Oo, kahit disqualified ako. But I have heart. I have a message. I have a conviction. I have a transformed life. I have the anointing. Yung ministry ko pwedeng maging glorious. Tama po ba, mga kapatid? Next, ito po. Conclusion na po tayo. Number 1. Tingnan po natin ito, church. Sige. When life feels broken and shaken, God is at work to bring awakening. O yan nga yung sinasabi ko kanina. Kailangan magising na tayo Pansinin nyo nangyari sa 2025. Natural disaster, kalbong bundok, pagbaha, pagtaas ng bilihin,
corruption, ang daming killings. Ano ang pwede mong i-take out sa pangyayari? O ang masama, nagtutulog-tulugan pa rin tayo? Hindi. Sa kanila nang nangyayari yan. Pero maganda ang buhay ko. Kapatid, mahirap po yung ganun. Kailangan ma-realize natin that there is something na nangyayari sa bansa natin. Ako, ang feeling ko, shakening ito eh. Nang sa gayon magkaroon ng awakening sa bawat isa sa atin, kapatid. Kailangan talaga makiisa ng mga Kristiyano sa pagtulong sa mga gawain. Kailangan let's educate, let's influence, let's disciple the younger, the next generation na maging professional sila, na maging, maging useful sila into the kingdom. Kaya nga, dapat talaga tuloy-tuloy yung pagdi-disciple, mga kapatid eh. So when life feels broken and shaken, God is at work to bring awakening. Pangalawa, ito po. Ano ibig sabihin nito, no? Wake up. Bakit tayo ginigising ng Panginoon? There are 4 things na kapag nagising na tayo, ito gawin natin. Kapag tayo nagising na, number 1, let us understand the times. Oh. Ano na nangyayari? Ano na yung kaganapan? Ilan taon na ba ako? Ako, ito na nangyayari sa akin ngayon eh. I am understanding the times. Ilan taon na ba ako? Ilan taon na ako sa ministry? Parang wala pa ako nagagawa. Understanding the times. Ang panahon, pasama na ng pasama. Nagde-deteriorate ng moral standards ng bansa natin. Understanding the times. Ang mindset ng kabataan yun, kakaiba na eh. Understanding the times. Tama po ba mga kapatid? Iba na mga bata ngayon. Understanding the times. Iba na ang paniniwala ng mga tao ngayon. Kapatid, pagka nagiging aware ka na dyan, you are beginning to understand what is happening right now in our country. Eh, ang tanong, naunawaan mo yung oras, yung pangyayari, yung mga kaganapan. Ano ginawa mo? Kailangan may gawin. Pangalawa ito, pag nagising ka na, love Jesus. Am I loving Jesus ba? O actually kasama sa loving Jesus yung yung making Jesus as the King of Kings, the Lord of Lords in your life, kapatid. Pag sinabing ginagawa mong Panginoon si Jesus, siya ba yung sinusunod mo? Siya ba yung nagdidikta ng galawan mo o kalooban mo? Ayan, wake up. Pag na-wake up ka, aside from inunawa mo yung pangyayari, tinitignan mo ba yung relationship mo kay Jesus Christ? Lord, okay pa ba tayo? Ayan, Actually, ang nakakalungkot ngayon, ang daming tao ngayon, they desired likes, views in their social medias. The problem is this, wala namang likes tsaka views si Lord sa ginagawa nila. Pangatlo, ito po, forsake sin and idols. Aware ba tayo sa pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali natin? Aware ba tayo dyan? Kailangan i-forsake mo na yan, kapatid. Ako nakakatawa yung experience ko noong nakarang Martes. Dalawa kami ni Julia, galing kami sa kanyang therapy. Di traffic naman, maambon. Sabi ko, halika na, tawid na tayo rito. Kasi dami ko nakita tumatawid din dun eh. So tumawid ako sa tapat ng karumatan sa may telecom. Mamaya-maya, may pinuli ako ng pulis. Sabi niya, bawal tumawid yan, tinatawag. Tinatawag ko na nga ho kayo eh. Sabi ko, sir, pasensya na po. Boss, sir, ginagano mo eh. Alam niyo man, yung ginagamit natin yung pinagbabawal na technique, kala ko makakalusot eh. Sir, kasi traffic naman, tsaka nagmamadali kami. Itong anak ko may sakit pa, tsaka PWD. Eh, bawal ho talaga yan eh. May ID po ba kayo? Patingin lang ha. Akala ko naman, titignan talaga niya. Noon binigay ko, lisensya ko. Binigay doon sa kasama niya babae sa loob. Picturean mo. Tinikitan ako. Sabi ko, sir, tinuluyan niyo na pala ako. Ginanong ko. Bawal ho talaga yung ginagawa niyo eh. Alam ko, pulis siya eh. Alam niyo, sir, ang lupit niyo pala, wala kayong awa. Ginanong ko. Wala naman siya sa sinabi sa akin. Sabi ko, halika na anak, alis na tayo. Alam nyo, kailangan talaga minsan magkamali rin tayo eh.
Oo, mali yung ginawa ko. Pero alam niyo, church, itong realization ko eh. Pagka small time ka, kaya kang tuluyan eh. Pero pagka big time ka, nahuli ka sa batas, nako, listen to me. Minsan hindi ka na natutuluyan, ang sama-sama ng loob ko na 500 ako ron, kapatid. Samantalang yung iba, limpak, milyon-milyon, bilyon-bilyon yung kinurakot, nakakapag, ano pa eh. Sabi ko, Lord, nasaan ang hustisya, Panginoon? Ayan. Oh. Pag uwi namin, sabi ni Jenny, naaawa ko kay Julia eh. Sabi ko sa kanya, hindi ka naawa sa akin. Actually, pag uwi ko, naiinis ako eh. Oo. At ang pinakaiinisan ko pa doon sa pulis na yan, yung tinawag niya akong tatay. Doon ako nang gagalit eh. Sabi mo naman sa akin, tay. Sabi ko, mukha ka nga mas matanda kaysa sa akin eh. Tatawagin mo kong tatay. Eh kaya nung nahuli ako, wala tayo Nung Webes, pinuntahan ko, binayaran ko yung kaso ko eh. Ganun talaga, kapatid. Everybody commits mistakes. Pero alam nyo, kahit na ganyan, kapatid, alam nyo, tanggapin natin, nagkakamali rin tayo kahit pastor tayo. Tama ba? Kaya wag nyo, ito for awareness, wag na kayong tatawid bandaron. Ayan. For awareness. Ako na nagsasabi, I have been there before. Oh. Talagang, yung pag nakita nyo yung pulis, tutuluyan ho kayo niyan. Sana pala nagpa-selfie ako sa kanya eh. Ito, bak tayo sa pangatlo yan. Let us forsake sin and idols. Kalimutan na natin yan. Tanggalin na natin yan, kapatid. And then yung pang-apat, ito, let's get it done. Let's bring the harvest. Umpisahan na ulit natin yung soul winning, yung cell group, yung mentoring. Ayan. Nga mamaya magkaroon tayong mentoring, church. Next, pangatlong bagay. God's glory is not about outer beauty, but inward presence. O yan nga yung sinasabi ko, bagamat mas maliit yung templo, mas mura yung materials, hindi ganong mas maganda compared sa ginawa ni Solomon, pero wala sa outer beauty yan eh, nasa inward presence eh. Ibang generation yung tumira ng bagong templo eh, kahit na mas maliit eh. Ibang generation yung generation ni Ezra, ni Haggai, ni Nehemiah, ni Queen Esther, nila Zerubbabel eh. Ibang generation ito eh. At alam niyo ba, pagtapos ng generation na ito, after this generation, dito na nagkaroon ng go-signal ng langit. It is now time to send Jesus on earth. No. Finally, meron pa bang isa? Lastly, ayan God will build in our life greater things than what we lost. Oo, marami tayong nawala ngayon. Oh. Maraming na-demote, hindi man nagkaroon ng increase sa trabaho, maraming Pilipino ang nawalan ng bahay. Some of us, kapatid, have lost loved ones. Lalo ni kinikwento ko kanina sa Visayas, sabi niya, 10 kaanak ko yung nawala, ako lang ang natitira. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala na, sabi niya, wala na. Alam niyo, church, yung isa nga lang, mamatayan ka na ng isang mahal sa buhay, sobrang sakit na eh. 10 pa kaya. No. Tayo po'y tumayo ngayon, church. Ngayon ba, na nakaranas na tayo ng shakening and awakening, how's your take out right now? Minsan, sinasabi natin may tanong ako sa inyo, no? Ilagay mo kaya yung sarili mo dun sa leader na may kapangyarihan, influence, may resources to make a difference. Ano kaya magagawa mo, kapatid? Minsan sinasabi natin ito sa sarili natin eh. Lord, kailangan ko ng influence, kailangan ko ng resources, kailangan ko ng authority to do greater things for you. Pero ang sinasabi ng iba, ang sinasabi pala ng Panginoon, hindi mo na kailangan yan. Anak, you don't need influence. You don't need many resources. You don't need authority to do greater things. Kasi baka mamaya pag nag-focus ka dyan, makurap ka lang. No? Pero pag ikaw nag-focus ka sa simpleng ministry, yung bang winning, serving, loving people,
paunti-unti, ako naniniwala maraming gagawing maganda ang Panginoon sa iyo. No? So dito, ang ating findings, only Jesus can satisfy the deepest desires of every nation and every soul, kapatid. Pansinin niyo yung sabi ko nung nakaraan sa Ecclesiastes. Di ba natanggap na nila lahat ng karangalan, kayamanan, lahat na ng kapangyarihan nasa kay Haring Solomon na. Pero sabi niya, ang conclusion ng buhay niya, 4 na meaningless eh. Tayo naman, akala natin, ang purpose ng buhay, to prosperity, security, power, accumulation. Hindi, ang sinasabi ng Panginoon, hindi yan ang kailangan mo, anak. Minsan sasabihin natin, Lord, hindi, kailangan ko to para makatulong. Hindi nga eh. O tandaan natin, when Jesus Christ came in this world, wala siyang pera. Wala nga siyang reputation, siniraan pa nga siya eh. Wala siyang, hindi nga niya masyadong ginamit yung kapangyarihan niya eh. Yung authority tsaka yung miraculous power niya eh. Hindi niya ginamit. Alam niyo kung ano ginamit ng Panginoon, yung pinairal niya? Pag-ibig. Heart. Yung pag-ibig niya sa tao. Ako naniniwala, church, kapag malakas ang pag-ibig natin sa Diyos, sa kapwa natin, mas may magagawa tayo. Pairalan natin yung pag-ibig ngayon. Nakakaawang bansang Pilipinas. Ngayon nakakaranas tayo ng shakening, awakening. Let's do the right thing. Magising na ho tayo sa tamang bagay. Gawin natin yung tamang pinapagawa ng Panginoon. Tanggalin na natin yung mga bawal, yung mga hindi tama. Tanggalin na natin yung idolatry, especially yung sin. Tingnan natin yung panahon natin. Tingnan natin yung next generation. Tingnan natin yung sarili natin. Alam nyo, kahit wala tayong kakayanan, konti lang yung abilities natin. But we have a heart, we have a message, we have a transformed life, we have this strong conviction, we have the anointing of the Holy Spirit. Ako naniniwala, kahit baha, kaya nating solusyonan yan, church. Kahit national level yan na problema ng bansa, pag nagsama-sama tayo, kaya nating gawin yan. Tayo po yung manalangin. Father, truly Lord, nakakamangha ka. Salamat po Lord, dahil sa kabila Lord ng aming na-experience sa ngayong 2025, ang daming nangyaring sakuna, ang daming nakakalungkot na balita, at maya-maya lang Lord, may bagyong parating Panginoon, pero Lord, pinili ka naming papurihan ngayon Lord, sa church na ito, Lord, sa bahay dalanginang ito. Lord, kung ano man, Lord, yung aming kinababahala, mga anxieties namin, mga kalungkutan namin, Lord, we are surrendering it to you, Panginoon. Lord, salamat dahil sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, we've been shaken and awakened, Panginoon. At sana, Lord, magising kami na mai-consider namin, Lord, yung paggawa ng tama, yung pagbabalik ng tamang relationship sa inyo, yung aming goal about harvest, yung aming awareness about what's happening right now in our time, Panginoon. At yung aming relasyon sa inyo, Jesus Christ. Lord, help us, O Lord. Bagamat maliit lang kami, pero Lord, hindi ito yung reason, Lord eh. Kung sila Prophet Haggai, sa kanyang mga kabatch, nagawa po nila ito, Lord, magagawa rin namin ito, Lord, sa panahon namin. Father, lastly, I pray, Lord, for our country. Tulungan niyo po, Lord, yung mga makababayan namin, Panginoon, na nasalanta, Lord, ng mga bagyong dumating, ng mga lindol. And Lord, right now, Lord, we're praying, Lord, na paghina, Panginoon, ng bagyong darating na ito, Lord. Ingatan niyo po, Lord, yung Northern Luzon, yung mga madadaanan niya. Pahinain yung bagyong ito, Father. Lord, kung paano niyo pinahina, Panginoon, yung bagyong dumaan, Lord, nung kayo'y namamangka kasama ang mga alagad po ninyo, gayon din po ninyo patahimigin, Panginoon, ang bagyong uwan, Panginoon. Father, I pray, Lord, for protection and security sa aming bansa. I pray, Lord, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang bumaha sa bawat puso namin. Nawa, Lord, tulungan niyo kami, Lord, na mahalin pa ang aming kapwa mahabag at mahalin kahit paglingkuran, Father. Salamat po, Panginoon. Salamat. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng na-shake ay magsabi ng Amen.